Umabot na sa 3 tao ang namatay sa malawakang pagbaha sa North Cotabato dahil sa magdamag na pagulan. Higit 3,200 pamilya naman ang apektado ng baha. Kabilang sa mga nalubog sa baha ang mga bayan ng Magpet, Carmen, President Roxas at Kabatan. Pinatay ang isang Pilipinong fashion designer sa loob ng kanyang tinitirahan sa Jordan. Sa report ng ABS-CBN Middle East Bureau, natagpuan ang biktima sa kanyang silid na nakagapo sa mga kamay. May marka ng palo sa likurang bahagi ng ulo at may sinturong nakasakal sa kanyang leeg. Hindi muna sinapubliko ng Embahada ng Pilipinas ang pangalan ng biktima habang hindi pa nakakausap ang pamilya nito. Nasamsam ng Manila City Hall at Manila Police ang may 100,000 piraso ng Bold DVD sa Quiapo. Sari-saring Bold DVD ang nakuha nila mula sa mga stalls. Una nang natanggap ng reklamo ang Manila City Hall sa talamak na bentahan ng Malalaswang DVD sa Quiapo. Nahukay ng isang bata sa likod ng kanyang eskwelahan sa Hain, Nueva Ecija ang ilang pera ng Hapon at gold coins. Ipapatawag naman ng lokal na pamahalaan ang guro na umano'y kumukumpiska sa mga Japanese money. Nagpapatrol Zian Ambrosio. Napasugod sa Pinanggaan Elementary School sa Nueva Ecija ang 2 hapong ito. May nagsabi sa kanilang nahukay dito ang ilang piraso ng lumang Japanese money. Sa kanilang pagkilatis, kinumpirma ng mga Hapon na totoong pera nila ito noong 1940s. Noong panahon daw kasi ng digmaan, ibinaon nila ang kanilang pera dahil natatalo na sila sa mga Amerikano sa gera. Kaya daw po yung Hapon, nanalo po yung Amerika, umuwi daw po yung Hapon sa kanilang bansa. Tapos, ito daw po, hindi na pwede sa kanilang bansa, kaya iniwanan na niya dito sa Pilipinas. Kwento ng 11 anyos na si Jeff, pumunta raw siya noon sa likod ng eskwelahan para umihi. Pero napansin niya ang pulang marka sa lupa na hindi mabura. Nang hukay niya ito, nakita niya ang maliit na kahon na may lamang mga Japanese money at 20 gold coins. Binaril ko po, tapos po nakita ko po yung konsa ako ng pera, yung kape. Tapos po nakita po nagkaguluhan po. Ginamit pa raw ng ibang mga bata ang mga gold coins sa laro nilang tansi. Pero na makita raw ito ng kanilang teacher, kinumpiska niya ito. Inamin ng guro na may kinumpiska siya sa mga bata, pero hindi raw ito mga Japanese money. Wala naman talaga kung makuha. May money lang talaga. Nakialam na rin dito ang lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija at balak ipatawag ang guro dahil sa nangyari. Mula Nueva Ecija, Zian Ambrosio, Patrol ng Pilipino. Kaugnay pa rin sa pagdinig ng Kamara sa mga na-blacklist na contractors ng World Bank, maring itinanggi ng bangko ang mga paratang nila na hindi sila binigyan ng pagkataong ipagtanggol ang kanilang sarili sa akusasyon na nagkaroon ng kontsabahan para makuha ang kontrata. Ayon sa World Bank, May 2008 pa lang inabisuhan na ang mga nasasangkot. Binigyan raw sila ng 70 araw para magpaliwanag at pabulaanan ang umunay irregularidad. Meron din daw silang pagkakataon na humingi ng pagdinig sa Sanction Board ng World Bank at sabi ng World Bank, ibinatay ng Sanction Board ang kanilang desisyon base sa mga isinumiting dokumento ng mga nasangkot. Lalaking nawalan ng trabaho sa Amerika, pinatay ang pamilya, tsaka nag-suicide. Nadiskaril na tren sa UK, nagliyab. At pagsabog sa Colombia, 2 tao ang patay. Yan ang World Patrol, hatid ni Alvin El Chico. Sumugod ang mga pulis at bumbero sa gusaling ito sa Bogota, Colombia matapos sumabog ang isang bomba, 2 namatay at 20 nasugatan sa pagsabog. Iniwan umano ang bomba sa isang ATM booth malapit sa isang video store. Magbibigay ng 45,000 dolyar na reward ang gobyerno sa sino mang makapagtuturo sa utak ng pagpapasabog. Nadiskaril at nagliyab ang tren na ito na may kargang petrolyo matapos bumigay ang tulay na tinatawiran ito sa United Kingdom. Bago ito, tumama pa ang tren sa isang tore. Dahil sa insidente, natumba ang mga linya ng kuryente at isinara ang kalsada. Wala namang naiulit na nasawi o nasaktan sa aksidente. Sa Amerika, pinatay ng lalaking ito ang kanyang asawa at 5 anak bago nag-suicide. Una nang sumulat sa isang TV station ang lalaki para sabihin ang kanyang plano. Nasiba kasi bilang medical technician si Irvin Lupo, gayon din ang kanyang asawa. Tumutulong na sa investigasyon ng ospital na pinagtatrabahuan ng mag-asawa. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipino.